Babe, may surprise ako sa'yo mamaya. Bulong ni Kyle habang nakayakap mula sa likuran si Angela. Magkahawak ang kanilang kamay habang naglalakad sila sa gilid ng lawa. Parang wala silang ibang mundo kundi ang isa't isa. Angela chuckled. Another milk tea treat or baka flowers ulit? You're spoiling me too much. Nope, bulong ni Kyle. Mas espesyal. Basta be ready by 6. I'll pick you up. Hmm? Okay. Mr. Mysterious. She smiled, tiptoeing to kiss his cheek. I trust you. Sa di kalayuan, isang pares ng matang. Punong-puno ng selos ang lihim na nakamasid. Si Trina. Nakasandal siya sa isang puno habang pinagmamasdan ang masayang magkasintahan. Sa bawat halakhak ni Angela, tila isang palakol ang tumatama sa kanyang pride. She bit her lower lip. Pinipigilang mapunit ang papel na hawak niya. Isang fake proof. Carefully fabricated para sa plano niyang tuluyang sirain ang pagmamahala ng dalawa. Sige, Angela. Let's see how far the trust goes. Mahina niyang bulong sa sarili. 6:05 p.m. sa harap ng isang maliit na restaurant ay nakaabang si Angela. She wears a simple off-shoulder dress, soft pink with small flower prints. Bagay na bagay sa kanyang dalisay na aura. Ilang sandali pa, huminto ang kotse ni Kyle sa harap niya. Hop in, babe! Sigaw nito habang nakangiti. She giggled and entered the car. So saan nga tayo? Secret pa rin. Sabay kindat ni Kyle. But I promise you tonight will be unforgettable. At hindi nga siya nagkamali. Pagdating nila sa isang garden theme resto, may maliit na setup sa gitna. Table for two, fairy lights, acoustic music sa background. Napasinghap si Angela. Kyle, this is so beautiful. Well, you're more beautiful. Sagot ni Kyle sabay alok ng upuan. Habang nagdi-dinner, parehong puno ng tawa at kwento ang gabi. Para silang nasa sariling mundo. Mundo ng tunay na pag-ibig. Hanggang sa bigla nag-vibrate ang cellphone ni Angela. Inakala niyang simpleng notification lang yon mula sa group chat nila ng mga kaibigan. Pero nanlamig ang kanyang palad nang mabasa ang pangalan ng nagpadala. Si Trina. Napakunot noo siya. Bakit magme-message si Trina sa ganitong oras? Napansin ni Kyle ang pagbabago ng ekspresyon ng kasintahan. Babe, okay ka lang? Gumiti ng pilit si Angela. Oo, baka may blang to. Galing kay Trina. Pero ramdam niya ang kabang unti-unting gumagapang sa dibdib niya. Binuksan niya ang mensahe. Isang litrato lang. Mukha itong malabo sa una pero nang isum niya, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Larawan niyo ng isang lalaking yakap-yakap ang isang babae sa labas ng isang bar. Malayo ang kuha pero malinaw. Lalo na ang mukha ng lalaki. Si Kyle. Napatigil si Angela. Hindi siya agad nakapagsalita. Nanatili lang siyang nakatitig sa screen, hawak ang cellphone ng mahigpit. Babe, tawag ni Kyle halatang kinakabahan. Bakit ka natahimik? Dahan-dahang ibinaba ni Angela ang cellphone sa mesa. Saka tumingin ng diretsyo sa mga mata ng nobyo. May kailangan ba akong malaman? Napakunot noo si Kyle. Anong ibig mong sabihin? Gabi ng Huwebes. Nasaan ka nun? Huwebes? Tumingala si Kyle pilit inaalala. Di ba nag-dinner kami ng mga kasamahan ko sa office? Tumango si Angela. Maliit lang. Sabi mo hanggang 9:00 lang kayo. Oo, bakit? Hindi na siya sumagot. Iniharap niya kay Kyle ang cellphone. Ipinakita ang larawan. Napatigil si Kyle,
Nanigas ang kanyang mga balikat habang nakatitig sa screen. Ano to? Dapat ikaw ang magsabi sa akin kung ano yan. Biglang tumahimik. Ikaw yan, di ba? Mahinang tanong ni Angela. Matagal bago nakasagot si Kyle. Babe, hindi to kung anong iniisip mo. Hindi mo pa naririnig ang paliwanag ko. Hindi mo pa ako tinatanong. Ni hindi mo binanggit sa akin na nagyakap pala kayo ni Trina? Sumagot ka. Sagot ni Angela. Bakas ang sakit sa boses. At ngayon, ito ang natanggap ko? Mula pa kay Trina? Nagdilim ang mukha ni Kyle. Si Trina ang nag-send sa'yo nito? Tumango si Angela. Bakit? Babe, wala lang yan. I just comforted her. Sabi ni Kyle, nagiwas ng tingin. Hindi ko na lang pinapansin. Bali wala lang sa akin yan. Napatras si Angela. Halatang nasasaktan. Bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Bakit kailangan ko pang malaman sa ganitong paraan? At bakit sa akin? Bakit sa akin niya sinend? Hindi ko gustong isipin mo nagsiselo si Trina sa atin. Gusto kong protektahan yung relasyon natin. Hindi mo ko pinoprotektahan. Mahinang sagot ni Angela. Pinilabas mong wala akong dapat ipag-alala habang siya gumagawa ng paraan para sirain tayo? Aware si Angela na matagal nang may gusto sa Trina kay Kyle. Pero pinagsasawalang bahala niya ito. Angela, please. Nilapitan siya ni Kyle at hinawakan ang kamay niya. Ngunit agad siyang umatras. I trusted you. Akala ko ba ako lang? Ikaw lang talaga. Sagot ni Kyle desperado. Wala akong ibang minahal kundi ikaw. Kung totoo yan, patunayan mo. Harapin mo sa Trina. Linisin mo ang pangalan mo. Kasi ngayon hindi ko alam kung sino sa inyo nagsasabi ng totoo. Hindi na siya nagsayang ng salita. Nalilikuran niya si Kyle at lumakad palayo sa lamesang puno ng fairy lights, gitara, at mga alaalang matamis lang sana kung hindi sinira ng isang larawan. Napako si Kyle sa kinatatayuan niya. Nakatingin lang habang unti-unting nilalamon ng dilim ang babaeng mahal niya. Kinabukasan, tahimik ang buong hallway ng hotel habang naglalakad si Angela. Diretso ang tingin, matigas ang lakad. Halatang may gustong puntahan. Sa may tagong hallway, nakita niya si Trina. Naka-cross arms, may hawak na iced coffee, at kunwaring chill habang nakasandal sa pader. Iisa lamang sila ng hotel na pinagtatrabahuhan. Trina, matigas na tawag ni Angela. Lumingon si Trina at nginitian siya na parang wala lang. Oh, hi cousin. Ang aga mo ata ngayon. Cut that act. Singhal ni Angela. Ano bang gusto mong mangyari? Nagtaas ng kilay si Trina. Excuse me? Don't play innocent. Anang Angela habang unti-unting lumalapit. Ikaw ang nag-send ng picture kagabi, di ba? Ngumisi si Trina. Oh, you mean that photo? Just looking out for you, cause akala ko you'd want to know na baka niloloko ka na pala. Talaga lang ah. Concerned kasi ang peg mo ngayon. Matalim ang tingin ni Angela. O baka gusto mong gawin ay agawan si Kyle. Napatawa si Trina, isang mapait, sarcastic na tawa. Ayaw mo ba ng totoo, Angela? Puro ka kasi fairy tale love. Akala mo, kayo na forever. Obvious namang bored na sa'yo si Kyle. Nanigas ang katawan ni Angela. You don't know anything about us. Oh, I know enough. Sabat ni Trina. Araw-araw ko kayo nakikita. Alam mo kung anong meron ako na wala ka? Tamang kapal ng mukha. Sarkastikong sagot ni Angela. Trina stepped closer. Halos magdikit na ang mukha nila. Confidence at willingness na gawin ang lahat para makuha ang gusto ko.
Unlike you, puro tiwala, pero hindi marunong lumaban. Tiwalang meron ako kasi totoo akong magmahal. Balik ni Angela. Halos manginig na sa galit. Hindi ko kailangang manira ng relasyon para lang mapansin. Hindi ko sinira yan. Si Kyle ang may kasalanan. Sinadya mong kunan ng picture. Sinadya mong isend sa akin. Plano mo lahat to, di ba? Trina smiled slowly faded. Fine. Oo, ako nga. And what now? Magwawala ka? Sasampalin mo ako? Sige nga. Let's see kung may backbone ka talaga. Napakuyom na mga kamao si Angela pero instead na may gawin siyang masama kay Trina, napabuntong hininga na lamang. Hindi kita sasaktan, Trina. Kasi hindi kita papatulan. Alam mong mali ka. At darating ang araw, babalik sa'yo lahat ng yan. Saglit na natahimik sa Trina. Nagbago ang ekspresyon, parang nasaling ang pride. Pero mabilis siyang nakabawi. Kung ako sa'yo, bantayan mo si Kyle. Kasi pag napagod yun sa drama mo, hahakbang na yun papunta sa akin. Angela gave her own one last look. Isang tingin, puno ng sakit, tapang, at pagtatapos. Hindi mo ko kayang tibagin, Trina. Huwag mo ko subukan. At tuluyang nilisan ni Angela ang lugar. Iwinigayway ang kanyang dignity kahit ang puso niya durug-durug na sa loob. Si Trina naman naiwan, nakasimangot and for the first time, hindi niya alam kung siya nga ba ang panalo sa oras na to. Hapon, nagtungo si Trina sa gym. Tapos na ang shift niya. Hawak ang phone niya habang nagsiscroll sa social media. Mukhang kampante pa rin. Biglang huminto ang hakbang ng isang pamilyar na boses. Trina? Napalingon siya. Si Kyle. Halatang seryoso, igding ang panga, nakasuot pa ng business attire. Aba, ikaw pala babe, si Kyle. Hindi ngumiti si Kyle. Huwag mo kong tawagin babe. Hindi mo ko malalaro. Umikot ang mga mata ni Trina. Relax. Wala naman akong ginagawang masama. Wala. Sagot ni Kyle. Lumapit sa kanya. Nagpadala ka ng picture kay Angela. Sinira mo yung tiwala niya sa akin. At hindi mo man lang ako hinarap. Concern lang naman ako. Sabat ni Trina, pilit pa rin kampante. Hindi mo nga binabanggit sa kanya na nagkita tayo sa bar. So akala mo ba hindi niya karapatang malaman? Walang dapat malaman kasi wala naman. Boses ni Kyle ay bahagyang tumaas. Sinundan mo ko doon. Sinadyang yakapin ako sa harap ng kaibigan mo. Tapos ipinipicture mo pa? You set me up. Saglit na natahimik sa Trina. Napangisi siya ng pilit. So what kung totoo? Sagot niya. Alam mo namang matagal na ako may gusto sa'yo. Hindi ka lang kasi marunong makakita ng mas better option. Better option? Walong ni Kyle, halatang nanggigigil. You're manipulative, selfish, and cruel. And you think that's a better? Mas kaya kitang ipaglaban kaysa sa kanya. Sagot ni Tina. Unti-unting nawawala ang pretensyon. Si Angela, puro arte. Umiiyak agad. Hindi makipaglaban ng diretsyo. Ako nandito. Lumalaban. Lumalaban? Ngumisi si Kyle pero puno ng hinanakitang mata. Hindi yan laban, Trina. That's sabotage. Laban para sa'yo. Kasi gusto kita. Sagot niya. Hindi mo ako mahal. Gusto mo lang akong angkinin. Nanigas sa mukha ni Tina. Napahiya. Napikon. Ayoko sa'yo. Hindi kita gusto, Trina. Dagdag pa ni Kyle. At kung hindi ka titigil sa ginagawa mo, makakalaban mo talaga ako. Threat ba yan? Warning. Hindi ako titigil hanggat hindi mo tinatantanan si Angela. Nasaktan na siya dahil sa'yo. Enough is enough. Bago pa siya makalakad palayo, dinagdagan pa ni Kyle. Alam mo kung bakit hindi mo ko makukuha? Hindi na kumibo sa Trina. Dahil mahal ko si Angela.
at hindi mo kayang pantayan ang klase ng pagmamahal na kaya niyang ibigay. At tuluyang iniwan ni Kyle si Trina. Tulala at hindi alam kung paano pa siya makakabawi. Habang si Kyle, mabilis ang hakbang. Isang diretsong lakad papalik kay Angela. Dala ang hangaring ayusin ang lahat. Isang gabi, madilim na ang paligid. Sa isang private room ng hotel, tahimik na nakahiga si Angela. Wala sa sarili, lasing at lupaypay. Gulong buhok. Namumula ang pisngi at bakas sa mukha ang kalasingan. Isang lalaki ang naroon sa tabi niya. Nakasuot ng puting sando at may pilyong ngiti. Bayaran, bayad ni Trina. Mula sa isang sulok ng kwarto, may kumukuhang litrato at video. Si Trina, hawak ang cellphone, maingat pero determinadong ginagawa ang kanyang plano. Sa bawat click ng kamera, tila pinapako niya ang kinabukasan ng pinsan. Sorry, Angela. Mahinang bulong niya. May halong pandidiri at pagyayabang. You just handed Kyle to me on a silver platter. Kinabukasan maagang dumating si Kyle sa bahay nila Angela. May bitbit na flowers at paboritong caramel macchiato ng nobya. Pero bago pa siya makapasok, nag-vibrate ang kanyang phone. Unknown number. May video attachment. Napakunot ang noon niya habang dahan-dahang pinindot ang play. Galit ang umusbong sa kanyang puso. Nakita niya si Angela. Nakahiga sa kama. Halatang lasing at may lalaking nakahubad sa tabi nito. Gumagalaw ang kamay ng lalaki sa braso ni Angela tila hinahaplos. What the hell is this? Bulong ni Kyle, halos hindi makahinga. Sumunod ang mga larawan, litrato ni Angela na nakapikit. Tila wala sa sarili habang may hawak na shot glass. Isa pa habang inaakay papasok sa hotel. Nagngit-ngit ang panga ni Kyle. Hindi na siya nakapag-isip. Sa sobrang galit, tinapon niya ang bulaklak sa gilid ng kalsada at sinubukan tawagan si Angela. Pero hindi ito sumasagot. Ilang oras pa ang lumipas. Nagising si Angela sa malamig na kwarto. Sumasakit ang ulo niya at parang may ulap ang kanyang alaala. Napalingon siya sa gilid. May lalaking tulog at agad siyang napatayo. What the? Dali-dali siyang lumayo at nagtakip ng kumot. Nanginginig ang kamay niya habang inaalala ang nangyari. Anong nangyari? Anong nangyari kagabi? Bakit ako nandito? Bulong niya. Wala siyang maalala. Pumunta lang sila sa birthday party ni Trina. May inabot na inumin si Trina sa kanya tapos blackout. Ilang minuto pa, bumukas ang pinto ng hotel room. Bumungad si Kyle, galit na galit ang mukha. Kyle! Agad na lumapit si Angela pero umiwas ito. Don't touch me! Sigaw ni Kyle. Wait please, let me explain. Anong i-explain mo, Angela? Putol nito. May video. May mga litrato. Nakita ko. Kitang-kita ko. Nagising lang ako ngayon. Hindi ko alam kung paano ako napunta rito. So pinagtatanggal mo pa sarili mo? Nakatulog ka kasama ang ibang lalaki at hindi mo alam? Tumatawa na si Kyle, pero puno ng hinanakit. Angela, I trust you. Binagkatiwalaan kita. Please Kyle, hindi ko alam to, baka may nag-set up, baka si Trina. Trina? Ayun ka na naman. Puro hinala. Puro dahilan. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung sino ka. Pakiramdam ni Angela, gumuho ang mundo niya. Nanginginig ang tuhod niya habang lumuluha. Ngunit hindi pa rin siya pinaniwalaan. Kyle, please, mahal kita. Hindi pagmamahal niyan. Manluloko ka. Akala mo kung sinong inosente. Kaya pala ayaw mong ibigay ang sarili mo sa akin. Sigaw ni Kyle. No, please.
Hiwalay na tayo simula ngayon. Kyle! Sigaw ni Angela na napaluhod. Pero hindi na siya tinignan ni Kyle. Tumalikod ito, iniwan siyang umiiyak sa kwartong puno ng kahihiyan, galit at kasinungalingan. Kyle, please wait. Pakinggan mo ko. Pero hindi lumingon si Kyle. Napatingin si Angela sa lalaki. I'm sorry. Galit na tumingin si Angela. May nangyari ba sa atin? Wala. Pasensya na. Sabi ng lalaki at mabilis na umalis. Kuyom ang mga kamao ni Angela. Sobrang galit na nararamdaman. Isa lang ang naiisip niyang may gawa noon. Maya-maya sa loob ng hotel, nakasakay si Trina sa kotse. Hawak ang phone, pinapanood ang video ng confrontation nila Angela at Kyle. Ngumisi siya. Goodbye, Angela. Finally, ikaw naman ang masaktan. Ilang araw ang lumipas. Tahimik ang buong bahay. Sa loob ng kwarto ni Angela, tanging paghikbi niya ang maririnig. Magulo ang kama. Nagkalat ang mga balled up tissue sa sahig. Nakatitig lang siya sa kisame habang lumuluha. Paulit-ulit ang tanong sa sarili. Bakit hindi niya ako pinakinggan? Sa tabi ng kama, hawak niya ang isang frame photo nila ni Kyle. Masaya, puno ng ngiti, parang walang problema noon. Pero ngayon, basag. Parehong larawan, pero ibang damdamin. Nahulog ang frame sa sahig nang hindi sinasadyang mabitawan ni Angela. Nagkalat ang bubog parang simbolo ng pusong tinapakan. Pumasok ang nanay niya. Si Aling Rosa dala ang isang tasa ng mainit na tsaa. Anak, marahang sabi nito. Kumain ka naman kahit konti. Ilang araw ka nang hindi lumalabas. Ma, humikbi si Angela. Wala akong ginawang masama. Pero lahat iniwan ako. Pati si Kyle. Umupo sa gilid ng kama ang ina. Hinaplos sa likod ng anak. Alam ko, anak. Nakikita ko ang sakit. Pero hindi mo kailangan maniwala sa paniniwala ng iba. Ang mahalaga, alam mong wala kang kasalanan. Napayakap si Angela sa ina niya. Mahigpit. Doon siya muling umiyak. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil pinili niyang magpakatatag. Samantala sa bahay ni Trina, naglalakad siya paakyat ng hagdan nang matigil sa harap ng pintuan. May usapan sa loob ang kanyang mga magulang. Hindi mo ba siyang mapipigilan? Tanong ng ama. Trina is going too far. Hindi naman niya sinasaktan ng pisikal si Angela. Tugon ng ina. Tsaka baka totoo naman yung video. Pero kung totoo nga, bakit ayaw niyang ipakita ng harapan kay Angela? Bakit hindi siya naglalakas loob magsabi? Napatigil si Trina. Parang tinusok ang konsensya niya. Pero agad din niyang pinigilan ng sarili. Too late. Nasa akin na si Kyle. I won. Pero sa totoo lang, simula nang mawala si Angela sa paligid, kahit si Kyle, hindi na rin kagaya ng dati. Lunes, tahimik si Angela habang naglalakad sa hallway ng hotel. Maraming matang nakatingin sa kanya. Mga bulong-bulungan, may ilan pang balihim na nagtatawanan. Yan yung nahuli sa hotel, diba? Ang lundi pala nun, akala ko ang bait. Tumingala si Angela. Maluha-luhaman ang mata. Hindi siya yumuko. Hindi siya tumakbo. Tuloy-tuloy lang ang lakad niya. Kahit patila binabaril siya ng tingin ng bawat mga taong nadadaanan. Hanggang sa, Angela! Isang boses ang tumawag sa kanya. Si Ria. Matalik niyang kaibigan. Hey! Sabay yakap ni Ria sa kanya. Sabay yakap ni Ria sa kanya. I don't believe any of it. Okay? Hindi man deserve tong pinagdadaanan mo. Napayakap si Angela.
Thank you. Kahit isa, may naniniwala pa rin para sa akin. Ria smiled. Hindi pa uli ang lahat. And if you want justice, I'm with you. Tumango si Angela at sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, ngumiti siya muli. Hindi para sa pag-ibig kundi para sa sarili. Para sa pagbangon. Isang linggong lumipas. Unti-unting bumangon si Angela mula sa pagkabasag ng kanyang puso. Palibhas ay tinatago ang sakit, pilit niyang ibinangon ang sarili at ginampanan ang mga responsibilidad sa araw-araw. Pero ang bawat hakbang na tinatahak niya, puno ng tanong. Bakit siya iniwan? Anong nangyari? Bakit siya hindi pinakinggan? Walang paliwanag na nagmula kay Kyle at sa bawat araw, nararamdaman niyang lumalala ang sakit. Isa na namang araw ang dumaan na parang wala siyang naririnig na sagot hanggang sa dumating ang isang balita na magpapabago sa lahat. Nasa isang sulok si Angela. Nag-aagahan mag-isa. Ang katawan ay pagod at utak ay malabo. Nang lumapit ang isang kaklase na may hawak na cellphone, ang takot ay unti-unting pumasok sa kanyang dibdib. Angela, nakita mo na ba to? Tanong ng kasamahan sa work, sabay ipinakita ang video sa cellphone. Nagulat siya at hindi agad nakapagsalita. Nang makita ang imahe, parang tinamaan siya ng kidlat sa video. Magkasama sina Tina at Kyle. Magkahawak ng kamay. Masaya? Parang walang mali. Sa dulo ng video, may halik pa sa pisngi si Kyle para kay Trina. Bawat segundo ng video ay nagsasabi sa kanya ng isang masakit na katotohanan. Hindi siya makapaniwala. Hindi to totoo. Mahina niyang bulong. Ang mga daliri niyang humawak sa tray ng pagkain ay nagsimulang manginig. Isa itong patibong na hindi niya inaasahan na ang taong minahal at pinagkatiwalaan niya ay tila sumama kay Trina sa pinsan niya. Tumayo siya at mabilis na naglakad palabas ng hotel. Alam niyang kailangan niyang huminga. Ngunit habang naglalakad siya, sumakit ang dibdib niya. Parang ang bawat hakbang ay may bigat. Walang palya. Ang lahat ng ito ay nagdulot ng sakit sa kanya. Ang mga mata ng tao, ang ingay sa kanyang paligid at ang katotohanan na nagsimula ng magbago ang lahat. Pagdating niya sa restaurant, kung nasaan ang dalawa, nakita niya si Tina at Kyle. Magkaakbay, nag-uusap at tila walang problema. Si Kyle, ang lalaking pinagmamalaki niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ay magkasama sa harap niya kay Trina. Ang init ng kanyang ulo ay hindi niya na kayang pigilan. Sa bawat hakbang na tinatahak niya, nakaramdam siya ng galit. Galit na hindi na kayang itago pa. Trina! Sigaw niya. Napalingon sa Tina. Agad itong nagulat nang makita si Angela, na puno ng galit at sakit. Hindi pa nakakapagsalita si Tina ng isang malakas na isang sampal ang tumama sa pisngi ni Tina. Mabilis itong napaatras. At bago pa man siya makapagsalita, hinablot ni Angela ang buhok ni Trina sabay sa bonot dito. Walang hiya ka! Sigaw ni Angela habang hinahatak ang buhok ng pinsan. Akin siya! Minahal ko siya! Ang kapal talaga ng pagmumukha mo! Tapos ikaw, pinsan ko pa. Ako ang tanging pinaniwalaan niya. Ako ang tanging minahal, pero ikaw pang tinanggap niya. Angela, tama na! Sigaw ni Kyle. Sinubukang hilahin ni Kyle si Angela palayo kay Tina, ngunit patuloy pa rin si Angela sa paghila ng buhok ni Tina at pagsigaw. Tama na, Kyle! Nanggagalaiti na sagot ni Angela. Ikaw, ang bilis mong palitan ako. Ang bilis mong magtiwala kay Trina. Walang halaga ang lahat ng pinakita ko sa'yo. Angela, hindi mo naiintindihan. Hingal na sagot ni Kyle.
Hindi ko naiintindihan. Ha? Napasigaw si Angela. Bakit? Ano bang hindi ko naiintindihan? May nakita akong video, Kyle. Magka-holding hands kayo. Habang palabas kayo ng resort. May yakapan pa. Akala mo ba hindi ko yun makikita? Akala mo ba hindi ako masasaktan? Kingina, bakit naman ang bilis? Napaatras si Kyle. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng mga salitang binitawan ni Angela. Angela, hindi mo alam ang buong nangyari. At saka break na tayo. Wala ka ng karapatan sa akin simula nang lokohin mo ko. Oo, may video. Pero hindi mo alam kung bakit magkasama kayo. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan namin. Anong pinagdaanan? Bakit? Kayo na ba? Bulyaw ni Angela. At sa sobrang galit ay muling hinatak si Trina, na ngayon ay umiiyak na rin habang pilit umiilag. Tumigil ka na! Galit na sigaw ni Trina habang pinipigilan ang sariling lumaban. Hindi ko intensyon saktan ka. Hindi ko ginusto to, pero mahal ko na si Kyle, Angela. At hindi ko yun pinlano. Pagpinsan tayo, Trina. Muli na namang sumigaw si Angela. Nanginginig ang boses at katawan, habang hawak pa rin ang buhok ni Trina. Wala kang respeto. Wala kang puso at ikaw, Kyle. Lumingon siya sa binata. Kitang-kita sa mga mata niya ang pagkawasak. Kaya mo kong saktan ng ganito? Natahimik si Kyle. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil ang bawat salita ni Angela ay tila palamlam ng konsensya na kanina pa siya'y pinabagabag. Angela, mahinang sabi ni Kyle. Lumapit siya at maingat na inalis ang kamay nito mula sa buhok ni Trina. Nasaktan kita, oo. At wala akong sapat na dahilan para hindi mo maramdaman yan. Pero hindi ko rin kayang itanggi na may nararamdaman na rin ako para kay Trina. Napaurong si Angela. Para bang pinagsakan siya ng langit at lupa. Hindi ako ang pinili mo? Bulong niya. Halos hindi marinig. Hindi pala sapat ang lahat ng ginawa ko? At tuluyang tumulong luha niya. Hindi na dahil sa galit kundi dahil sa sakit ng pagkatalo. Tahimik ang paligid, walang kumikibo ang sigawan kanina. Ngayon ay napalitan ng nakakabinging katahimikan. Biglang humakbang si Angela paalis. Matigas ang lakad ngunit bakas ang pagkaputol ng puso sa bawat hakbang. Angela, sandali lang. Habol ni Trina. Hindi ko hiningi ito. Hindi ko intensyon. Pero pagpapanggap lang ni Trina ang magbait-baitan. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Matalin na sagot ni Angela. Huminto sandali at tumingin sa dalawa. Ipagdasal niyong hindi ko kayo kamuhihan habang buhay. At tuluyan na siyang naglakad palayo. Iniwan ang 2 taong minsan ay naging mahalaga sa kanya. Ngayon ay naging dahilan ng pagkaguho ng kanyang mundo. Dahil sa sakit na nararamdaman ay babangon siya. 2 taon ang lumipas. Isang pulang Ferrari ang dahan-dahang huminto sa harap ng isang engranding fashion event sa Makati. Nagkagulo ang mga tao. Hindi pa man bumababa, ay kinukuhanan na ito ng litrato. Flash dito, sigaw doon. Pagbukas ng pintuan, bubungad ang isang babae na may suot na emerald green silk gown, high slit, at palanging neckline. Elegante ang lakad, matikas ang tintig, suot ang dark sunglasses, at pulang lipstick. Tila isang reyna na bumaba mula sa langit. Siya na ba yan? Bulong ng isang photographer. OMG, si Angela Puentes yan! Ang sikat na designer! She's more gorgeous in person, grabe ang aura. Parang hindi yan yung babaeng umiyak dati sa Love Triangle, di ba? Lumapit ng event host. Halos hindi mapigilan ang kilig. Angela Puentes, finally dumating ka na. Sabay abot ng kamay.
Traffic lang ng slight. Matipid, ngunit may klaseng ngiti ni Angela. Pero never late ang grand entrance, di ba? Tawanan ng lahat, lalo na ang mga media personnel. Miss Angela, ilang words lang po for the press. How does it feel na ikaw ang magiging main highlight ng Philippine Fashion Week this year? Tanong ng isang reporter. I feel honored, sagot ni Angela. Tinanggal ang shades at tumingin sa camera. But more than that, I feel proud. Proud sa sarili kong pinagdaanan. Hindi naging madali pero tingnan mo naman ako ngayon. Grabe, confident queen! Hiyaw ng isa. Mula sa heartbreak ngayon, heartbreaker na! Dagdag ng isa pa. Speaking of heartbreak, biglang singit ng isang matapang na media. What if you see Kyle and Trina again? Are you ready for that? Natahimik saglit ang paligid. Ngunit ngumiti lang si Angela. Isang misteryosong ngiti na parang nagsasabing, hindi na ako yung Angela dati. If that happens, I'll smile, say hi, and then walk away. Like nothing ever happened. Muling nagsigawan ang crowd. Queen Angela, you ate! She's really the woman now. Kahit ex mo, mapapatingin uli. Puring-puri si Angela habang papasok na siya sa loob ng venue. Tumigil siya sa harap ng photo wall. Humanap sa camera at ngumiti. Angela Puentes. Once broken, now unstoppable. Sa loob ng venue, punong-puno ang paligid ng mga sikat na personalidad. Fashion icons, models, celebrities, business tycoons. Lahat nakatingin sa iisang direksyon. Kay Angela Puentes, ang reyna ng gabi. Angela! Sigaw ng event director habang papalapit. Finally, the queen has arrived. Lahat ng designers kanina pa naghihintay sa'yo. I'm sorry to keep you waiting. Ani Angela. Naglakad pa forward na parang nasa runaway. But I believe greatness is always worth the wait. Tawanan. Palakpakan. At taas kilay ang mga narinig sa paligid. Lahat ay humahanga sa kanyang composure at confidence. Habang nakikipagkamay at nakikipag-usap si Angela sa mga bigating bisita, biglang may lumapit na lalaki. Medyo may edad na pero pamilyar ang postura. Nakasuit at kita sa mga mata ang tensyon. Angela? Napalingon siya. Tila may saglit na pagkagulat sa kanyang mukha. Pero agad itong napalitan ng isang malamig na ngiti. Well, Kyle. Sagot niya habang umiinom ng champagne. Long time no see. Tahimik si Kyle. Hindi alam kung paano magsisimula. Sa likod niya may isang babae. Si Trina. Halatang hindi komportable sa sitwasyon. I heard you're the highlight of tonight's show. Sabi ni Kyle. Pilit ang ngiti. Of course. You heard right. Malamig na sagot ni Angela. Kasi unlike before, ngayon, I'm the main character. Sumingat si Trina. Angela, gusto lang naming batiin ka. We're happy for you. Angela turned to her slowly, eyeing her from head to toe. Are you? Isang kilay ang tinaas niya. Well, thank you. At least ngayon, may mga bagay na kayong pinagseselosan. Success. Not naman. Natahimik ang dalawa. Lumapit ang assistant ni Angela. Ma'am, we're ready for your stage entrance. The crowd's waiting. Angela gave Kyle and Trina one last look, then smiled sweetly. Excuse me, unlike the past, I have a real audience to entertain. At sa isang iglap, lumakad siya paakyat ng stage. Mataas ang ulo, buong ningning, habang ang spotlight ay bumalat sa kanya. Narinig sa background ang announcement. Presenting the icon of the year, Angela Puentes! Muling nagsigawan ng crowd. At sa gitna ng palakpakan, standing ovation at hiyawan, isang bagay ang malinaw sa lahat.
Angela wasn't just that. She owned the moment. Pagkatapos sa backstage ng passion event, habang abala mga staff at models, isang hindi inaasahang tagpo ang naganap. Habang naglalakad si Angela papunta sa launch area, suot pa rin ang eleganteng dress, may narinig siyang pamilyar sa tinig sa likod. Paglingon niya, napatigil siya. Si Trina. Angela? Gulat na tanong ni Trina. Kitang-kita sa mukha nito ang pagkabigla. Ikaw nga talaga. Hindi ako makapaniwala. Ngumisi si Angela. Isang ngiting may bahid ng panunuya, tagumpay, at paninindigan. Well, Trina. Malamyos, ngunit matalim ang tono niya. Nagulat ka din pala. Nagkita lang tayo kanina. Don't worry. Hindi lang ikaw. Lahat sila nagulat. Lalo na't ang babae nilokot sinaktan dati. Eto na ngayon. Mas matagumpay kaysa sa inyong dalawa ni Kyle. Nagkibit balikat sa Trina. Pilit pinapakalmang sarili. Wala na tayo sa panahong yon, Angela. Sana naman. Exactly. Singit ni Angela. Wala na tayo sa panahong yon. Kaya wag mo kong kausapin na parang wala kang kasalanan. Hindi kita na-miss, Trina. At siguradong hindi ko kailangan ng presence mo rito. Hindi ba pwedeng maging civil tayo? Mariing sagot ni Trina. Luma na yung issue. Hindi na tayo mga bata. Ngunit bago pa makasagot si Angela, may dumaan na waiter na may dalang tray na wine at tubig. Kinuha ni Angela ang isang basong tubig at walang pasintabing. Binuhos ito sa mukha ni Trina. Napasingha pa mga taong nasa paligid. Angela! Sigaw ni Trina. Nabigla at napaatras. Basa ang buhok at mukha. Halatang napahiya. Para sa lahat ng iniyak ko noon. Akala mo nalimutan ko na, no? No, girl. I remember everything. And tonight, I choose violence. At bago pa makapagsalita si Trina, isang malutong na sampal ang pinakawalan ni Angela. Halos marinig sa buong launch ang tunog ng sampal. Natahimik ang lahat. Next time, bago mo kunin ang hindi sa'yo, siguraduhin mo kaya mong panindigan ng resulta. Iniwan niyang nakatayo si Trina. Basa, namumula ang pisngi at nanginginig sa kahihiyan. Si Angela taas noong lumakad palayo. Habang nagsisimula ng magsigawan at magbidyo ang mga staff sa paligid. She really did that! Grabe! Iconic! Trina had it coming. Angela's not just a designer. She's a savage. At sa gabing iyon, isang bagay ang naging malinaw sa lahat. Si Angela Puentes ay hindi lang basta bumangon mula sa pagkabigo. Bumalik siyang walang takot, walang patawad, at walang tinatapakan. Ilang linggo matapos ang engranding passion event kung saan binuhusan at sinampal niya si Trina, hindi na nawala sa headlines ang pangalan ni Angela. Mula sa tabloids, fashion bulletins, magazine covers, online articles, at kahit mga TikTok reels, lahat tumutok sa kanya. Angela Puentes, from betrayed to boss. Lahat gustong makapanayam si Angela. Lahat gustong malaman ang sekreto ng kanyang tagumpay. Pero habang lumalakas ang pangalan niya sa industriya, isang tao ang hindi mapakali. Si Kyle. Tahimik si Kyle habang nakaupo sa waiting lounge ng Luxury Fashion Group, isang high-end fashion tech company na kamakailan lang ay umangat bilang isa sa mga pinaka-impluwensyang kumpanya sa bansa. Bitbit niya ang kanyang portfolio. Puno ng pag-asa. Gusto niyang magsimula muli. Makabalik sa mundong minsan ay iniwan niya. Kasabay ng pagkakawala ni Angela. Pero hindi niya akalain na ang kumpanyang ito ay kay Angela pala. Sir, you may now enter. Miss Pantes is ready to see you, sabi ng sekretary.
Agad na kumabog ang dibdib ni Kyle. Ang pangalan, Miss Pontes. Pamilyar na pamilyar sa kanya, ngunit pinilit niyang huwag pag-isipan. Marahil kapangalan lang, nagsimula siyang maglakad papunta sa executive office. Tila naghahalo ang kaba at excitement. Pagbukas ng pinto, tumigil ang mundo ni Kyle. Sa likod ng malaking executive desk, nakaupo si Angela. Nakasuot ng itim na power suit, pulang-pulang labi at titig na parang palaso. Matulis, diretso, walang takot. Sa kanyang likod ay malalaking salamin na tanaw ang buong lungsod. Tila pinapaalala sa lahat kung sino ang may hawak ng kapangyarihan. Angela? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Kyle. Ngumiti si Angela. Isang mapanirang ngiti. Hindi masaya, kundi punong-puno ng tapang at alaala ng sakit. Well, look who's desperate now. Aniya sabay tayo mula sa upuan. Kyle Francisco, the man who once said he trusted her more than me. And now, here you are, outlying to my company, asking for my time. Napalunok si Kyle. Angela, hindi ko alam na. Isang sampal. Malutong, mabilis. Nanlaki ang mata ni Kyle. Nagulat ka? Hindi mo to nakita sa resume ng kumpanya bago ka mag-apply? Malamig ang boses ni Angela. O baka naman, sanay ka na sa pagwawalang bahala. Angela, please. Isa pa? Pangalawa? Mas malakas. Napaatras si Kyle. Wala kang karapatang mag-sorry sa akin, Kyle. Pinaniwalaan mo sa Trina. Tinapon mo ko? Sinaktan mo ko? Gago. Ikaw ang tunay na manloloko. Angela, nagkamali ako. Alam ko yun, pero tao lang. Pangatlong sampal. Malutong. Nakakabingi ang katahimikang pagkatapos. Hindi kita sinampal bilang babae. Sinampal kita bilang boss. Bilang taong piniling magsikap kesa manlumo. Bilang taong ginawang gasolina ang sakit para magtagumpay. Napalunok si Kyle. Hindi makatingin ang diretsyo. Nahihiya. Nanghihina. Wala na ang dating kumpiyansa sa mukha niya. Napalitan ito ng pagkabasag. Angela, mahingnang sambit niya. Kailangan ko lang ng trabaho. Isang bagong simula. Lumapit si Angela sa kanya. Dahan-dahang naglakad gamit ang kanyang 5-inch stiletto heels na kumakabog sa bawat hakbang. Naganap ka ba ng bagong simula? Bulong niya. Aba, yan. Yan ang tamang desisyon. Pero mali ka ng kumpanyang pinuntahan, Kyle. Dahil dito, walang puwang ang mga taong nanakit at nanira. Sabay kuha ng kanyang resume mula sa mesa. Pinunit ito sa harap ni Kyle. Marahan. Walang takot. Dejected ka. Hindi dahil hindi ka magaling. Aniya habang ibinabagsak ang mga piraso sa harap niya. Kundi dahil hindi ka karapat-dapat sa lugar na to. Lumakad si Angela pabalik sa upuan. Muling umupo ng may tindig ng isang reyna. At kung gusto mong magsimula uli, humanap ka ng lugar kung saan walang puwentes na boss. Dahil dito, ako ang batas. Tahimik si Kyle habang palabas ng opisina. Pulang-pula ang pisngi, nanginginig ang kamay, habang papalayo. Narinig niya ang huling salita ni Angela. Oh, Kyle! Mas magaling ako nang wala ka. At sa opisina ng pinakamakapangyarihang babae sa fashion industry, isang lalaki ang lumabas bitbit ang kabiguan. At isang reyna ang naiwan sa trono. Walang bahid ng pagdadalawang isip. Si Angela Puentes, hindi lang bumawi. Siya na ang mundo. Isang linggong nakalipas tahimik ang gabi sa rooftop ng Angela Puentes Fashion Headquarters. Isang eksklusibong lugar
kung saan madalas tumambay si Angela para magpahinga mula sa magulong mundo ng fashion at media. Suot niya ang isang off-shoulder white satin dress. Simpleng ayos ngunit elegante. Habang may hawak na wine glass, tila payapa siya pero sa loob-loob niya alam niyang hindi pa tapos ang gulo. Hanggang sa may lumapit na anino. Maangas ang tindig, suot ang dark navy suit na tailor-fit sa matipuno niyang katawan. May suot tong relo, confident ang lakad. Parang alam niyang sa kanya ang oras. Pagharap ni Angela, napangiti siya. Sorry, I'm late, babe. Malambing na sabi ng lalaki habang hinahalikan ng kanyang pisngi. Si Tyler Lopez ay kilalang businessman, magaling, matalino, at hinahangaan ng lahat. Hindi ka naman late, tugon ni Angela habang tinanggap ang wine na inabot ng waiter sa lalaki. Alam mo namang gusto kong pinapaghintay ang mga lalaki minsan. Napatawa si Tyler. Except me, right? Ngumiti si Angela. Ang tipong ngiti na bihirang ibigay sa kahit sino. We'll see about that. Umupo si Tyler sa tabi niya. Iniligay ang braso sa likod ng upuan ni Angela at bahagyang nilapit ang katawan sa kanya. Namit mo na pala ulit si Kyle? Casual pero may lalim ang pagkakabanggit niya. Napataas ang kilay ni Angela. 3 slaps and a rejection later. Yes, namit ko siya. Again. Napangiti si Tyler habang umiinom ng wine. You didn't go easy on him, did you? Should I? Malamig na sagot ni Angela. Hindi siya lumaban para sa akin noon. Bakit ko siya bibigyan ng second chance ngayon? Dahil mabait ka? Tyler, mabait ako. Sa mga taong hindi ako ginulpi ng emosyon. Sagot niya habang tinititigan ng city lights sa ibaba. At sa ngayon, ikaw lang ang may privilege niyan. Tumango si Tyler at hinalikan ang likod ng kamay ni Angela. I'm honored. And I promise, I'll never make the same mistake he did. Tahimik sila saglit. Pero komportable. Sa katahimikan ay may unspoken agreement. Wala nang dapat ipaliwanag. Pareho silang matatag, pareho nang may sugat na hindi na kailangan uling buklatin. Paglipas ng ilang minuto, binuksan ni Angela ang kanyang phone. Nagsimula nang mag-trending ang bagong larawan nila Tyler. Habang papalabas ng building kanina, may mga caption ng netizens na hindi nawala sa mata niya. Napangiti siya tapos lumingon kay Tyler. Tingnan mo to. Sabay pakita sa trending post. Power couple daw tayo. Nagbiro si Tyler. Hindi ba dapat power queen and our loyal king? Tumawa si Angela. Mas bagay yata yun. Pagkatapos ng lahat, hindi lang basta nakakabawi si Angela. Nasa tuktok na siya. Mas matapang, mas malakas, at ngayon, may karamay na siyang kasing galing, kasing talino at kasing tapang niya. At sa gabing iyon, habang binabantayan nila ang lungsod sa ilalim ng mga bituin, isang bagong yugto ang nagsimula. Hindi na siya ang babaeng iniwan. Siya na ang babaeng hindi na basta-basta iiwan. Angela Puentes, boss, designer, queen, at ngayon, in love, on her own terms. Sa kalagitnaan ng gabi, humihip ang malamig na hangin habang nakasandal si Angela sa balikat ni Tyler. Tahimik lang silang dalawa, pero komportable. Walang kailangang piliting pag-usapan. Sa likod ng katahimikan ay ang damdaming matagal nang hinahanap ni Angela. Kapayapaan. Si Tyler, tiningnan siya mula sa gilid. Babe, you okay? Sagot ni Angela habang bahagyang tumingin sa kanya. Mas okay ako ngayon kesa dati. Lalo na ngayong nandito ka. Ngumiti si Tyler at marahang hinaplos ang pisngi niya. I like this. I like this side of you.
Yung hindi galit, hindi defensive, yung totoo kang Angela. Ang dami kong pinagdaanan. Thank you. Nasanay akong maging matapang, magalit, magsarili. Kasi ayokong ulitin yung nangyari dati. Ayokong masaktan ulit. I know. Sagot ni Tyler habang inabot ang kamay niya. Pero hindi kita iiwan. Hindi ako katulad niya. Don't make promises you can't keep. Sagot ni Angela habang pinipigil ang ngiti. Nakailang pangakong napako na ako. Then let me prove it. Sagot ni Tyler. Walang salita, puro gawa. Every single day, I'll show you that you're safe with me. Napatingin si Angela sa mga mata niya. Matatag, seryoso, may lalim. Ang galing mo rin magsalita, no? Biro ni Angela. Na-practice ba yan sa ex mo? Wala akong ex, kasing ganda mo. Kaya ngayon ko lang nagamit yan. Sagot ni Tyler. Sabay halik sa likod ng kamay ni Angela. Napatawa si Angela. Ang corny mo. Pero kinilig ka. Hindi ah. Bago pa siya matapos, hinila siya ni Tyler papalapit at niyakap siya ng mahigpit mula sa likod. Naramdaman ni Angela ang init ng katawan nito. At unti-unti ay lumambot ang kanyang puso. Tyler? Bulong niya. Bahagyang kinakabahan. Baka may makakita. Ano kung may makakita? Bulong ni Tyler sa tenga niya. Let them see how much I adore you. Lalong kinilig si Angela. Loko ka talaga. Pero di ba totoo? Sabay halig niya sa pisngi ni Angela. Mula nang makilala kita, naintindihan ko na hindi ako naghahanap ng babae. Naghihintay ako ng Reyna. Ang galing mo talaga mambola. Bulong ni Angela ngunit hindi niya na maitago ang ngiti. Bola ba yun? O gusto mo lang talaga akong halikan ngayon? Nanlaki ang mata ni Angela. Naku, ang kapal na mukha mo. Pero tumatawa ka. Nakangising sagot ni Tyler. Tumawa ko kasi hindi ko akalaing magkakagusto ko sa isang gaya mo. At bakit? Dahil akala ko wala nang lalaking mamahal sa isang babae tulad ko. Laging may panguhusga, laging may niisip na past. Then I'm glad I came at the right time. Sagot ni Tyler habang marahang hinahaplos ang likod niya. I'm not here for your past, Angela. I'm here for your present and your future. Gumiti si Angela. Sa kadahan-dahang isinandal muli ang ulo sa balikat niya. Okay, bulong niya. Let's write our own story simula ngayon. At dito sa rooftop na to, magsisimula ang buhay natin. Sagot ni Tyler. Angela Puentes and Tyler Lopez. No longer just a power couple, but partners for real. Tahimik silang nagyakap habang pinapanood ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba. Sa dami ng pinagdaanan, sa wakas, natutunan na ni Angela na hindi lahat ng pag-ibig ay dapat ikatakot. May mga darating din na magmamahal, kahit gaano ka pa kasira noon. At si Tyler, siya ang patunay. After a month, magarang chandelier, mamahaling pabango sa hangin, at mga damit na nakadisplay na mas mahal pa sa sweldo ng ordinaryong empleyado. Dito madalas mamili si Angela. Suot niya ang emerald green silk blouse na bagay sa kanyang makinis at maputing kutis. Kasama ang itim na pencil skirt at estallaros na halatang custom-made. Habang sinusuri niya ang isang eleganteng black gown, biglang may narinig siyang pamilyar na tinig sa likod. Ate, pa-reserve nga po niyan. Napalingon si Angela. Umangat ang kilay niya. Si Trina. Pareho silang humawak sa magkabilang dulo ng damit. Nagkatinginan. Tumahimik ang buong paligid parang biglang naging pelikula ang eksena. Well, well, well. Leica decided to crawl out of her hole.
Maanghang na bati ni Angela habang hawak pa rin ang gown. Napakagadlabi si Trina. Hindi ko alam na ikaw din ang kukuha nito. Kaya nga, laging pangalawa ka. Gumisa si Angela ng matalim. Maging sa lalaki o sa damit. Wala akong balak makipag-away, Angela. Mahina ngunit nanginginig ang boses na Trina. Pero lagi kang nauuwi sa away, hindi ba? Tumawa si Angela. Kasi kahit kailan, hindi mo ako mapantayan. Napuno na si Trina. Enough na! Angela, ilang taon nang lumipas pero hanggang ngayon hindi ka pa rin makamove on. Pero sa halip na sagot, isang malutong na tunog ng sampal ang umalingaw-ngaw sa loob ng butik. Sinampal siya ni Angela. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan sa akin. Galit na sigaw ni Angela. Ikaw ang sumira sa akin noon. Ikaw yun, Trina. At ngayon may lakas ka pa ng loob na magpakita. Napaiyak si Trina. Pero pinunasan ng luha. Hindi lang ikaw nasaktan noon, Angela. Akala mo ba masaya ako sa lahat ng nangyari? Pinili ako ni Kyle pero araw-araw ko rin yung pinagsisihan. Sinungaling ka! Sinabunutan siya ni Angela. Hinila pababa. Kumapit si Trina at lumaban. Hinila rin niya ang buhok ni Angela. Nagsigawan na mga sales lady. Ma'am, please wag po dito. Habang nagkakalas ng saplot at nagsasabunutan, tila hindi alintana ang mga nakatingin. Magsawa ka sa kakasalo, Trina. Ah! Sigaw ni Angela. Mahigpit ang hawak sa buhok ng kaaway. Ngunit hindi na ang dating mahina ang kaharap niya. Hindi mo ko kayang kontrolin at apihin habang buhay, Angela. Sigaw ni Trina sabay sampal. Ngunit tumawa lang si Angela. Too bad, late na. Iniwan niyang luhaan si Trina. Pero sa mga matang iyon ay may apoy na ng paghihiganti. Lumipas ang linggo at sumapit ang kasal ni Kyle at Trina. Tahimik at sagrado ang simbahan. Ngunit ang katahimikan ay binasag ng boses mula sa likod. Sandali lang! Si Angela, nakaitim, ay lumapit na lang USB at ebidensya. Hindi ako narito para manggulo. Aniya. Nandito ako para itama ang mali. Sa isang iglap, tumigil ang musika at nagsimulang ipalabas ang video ng kasinungalingan ni Trina. Takot ka bang malaman ng lahat ng totoo? Tanong ni Angela. Napasigaw si Kyle. Totoo ba to? Ngunit ang sagot ni Trina ay katahimikan at luha. Sa gitna ng pagkawasak ng kasal, humarap si Angela sa lahat. Hindi ko to ginawa para sa inyo. Ginawa ko to para sa sarili kong katahimikan. Sabi niya, alam mong hindi ako may kasalanan. Bulog niya kay Trina. Tinangka ni Kyle, siya'y pigilan. Angela, mahal pa rin kita. Ngunit ang sagot niya ay mapait. Noong akong lumalapit, ikaw ang lumalayo. Sa huli, tumalikod siya malaya na. Buo na. Sa labas, may naghihintay na bagong simula. Tapos na. Sabi ni Angela sabay ngiti kay Tyler. At ngayon, ako naman ang ikakasal sa buhay na totoo. Matapos ang eskandalo sa simbahan, tuluyang lumayo si Angela Fuentes. Iniwan ang basag na kasal at isang groom na huli na sa pagsisisi. Agad nag-viral ang video kung saan isiniwalat niya ang katotohanan sa harap ng altar na si Trina, ang bridesmaid, ang totoong kabit ni Kyle. Habang nasa isang maliit na inn kasama si Tyler, tahimik lang si Angela habang binabasa mga reaction online. Angela, saludo ako sa'yo. Sana lahat ng babae katulad mo. Isa sa mga komento. Tumulong luha niya, hindi sa galit kundi sa bigat ng lahat ng tiniis niya noon. Sa kabilang banda, sina Kyle at Trina ay lugmok sa kahihiyan. Si Trina na nawalan ng trabaho at binash ng publiko
ay umiiyak habang paulit-ulit pinapanood ang video ng kasal. Wala na tayo, Kyle, sabi ni Tina. Siya ang iniwan. Pero siya rin ang lumaya. Si Kyle naman ay balot ng pagsisisi. Hindi makontak si Angela at halos hindi na lumalabas ng bahay. Unti-unti silang nawala sa mata ng publiko. Borado sa social media at tila binura rin ang tadhana. Habang gumuho ang mundo ni Kyle at Trina, si Angela ay naghilom. Umakyat siya ng bundok kasama si Tyler. Hindi para magtago, kundi para huminga at buuin muli ang sarili. Sa katahimikan ng kalikasan, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Tahimik, at ang sarap pala ng pakiramdam na hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa kahit kanino. Ani Angela. Hindi mo kailanman kailangan gawin yon. You're already more than enough. Sagot ni Tyler. Tahimik ang kanyang puso, handa nang magmahal muli. Sa tuktok ng bundok, lumuhod si Tyler sa harap ni Angela. May hawak na singsing. Angela Puentes, panimula niya. Mahal kita. Sa kabuuan mo, sa mga sugat mo, sa mga takot mo. Napaluha si Angela. Humagulgol pa. Hindi ko alam kung kaya ko pa magbahal ulit. Nanginginig niyang wika. Hinawakan ni Tyler ang mukha niya. Then I'll be there to pick up the pieces with you. Kasi mahal kita. Hindi lang yung masaya ka, mahal kita kahit sa pinakabasag mong anyo. Sa wakas, pinili siyang mahalin sa kabila ng lahat at doon niya muling nahanap ang sarili. Habang magkahawak ang kanilang mga kamay, pinaramdam ni Tyler kay Angela ang tibok ng kanyang puso. Ramdam mo ba kung gaano kita kamahal? Tanong niya. Ngunit puno ng pagdududa si Angela. Bakit ako? Maraming mas okay sa akin. Bulog niya, pinapahid ang luha. Dahil ikaw lang ang totoo. Sagot ni Tyler. Sa gitna ng katahimikan muling nagtanong si Angela. Sigurado ka ba? At buong-buo ang sagot ni Tyler. Oo, kasi sa kabila ng lahat, ikaw ang pinakamapangahas at pinakaminamahal kong babae. Sa wakas, tumayo si Angela, hawak pa rin ang kamay ng lalaking matagal na palang nanatili sa tabi niya. Oo, Tyler. Gusto ko ng buhay na kasama ka. Niyakap siya ni Tyler ng mahigpit. Kapwa nanginginig sa dami ng emosyon. Salamat kasi minahal mo ko. Bulong ni Angela at si Tyler buong puso ring sumagot. Salamat kasi pinili mo rin akong mahalin. At doon sa gitna ng katahimikan ng bundok, sa ilalim ng langit na saksi sa bawat sakit at muling pagbangon, tuluyang sinelyuhan ang bagong simula ng kanilang kwento. Hindi bilang babae at lalaking wasak, kundi bilang dalawang pusong muling nagtama sa tamang panahon. Sa pagyakap nilang iyon, tila huminto ang mundo. Ang lamig ng hangin sa bundok ay hindi naging hadlang para maramdaman nila ang init ng isa't isa. Walang ibang tunog kundi ang marahang hampas ng hangin sa mga dahon at ang tibok ng kanilang mga puso ngayoy sabay na ang pag-indayo. Dahang-dahang kumalas si Tyler mula sa yakap at hinawakan ang mukha ni Angela. Pinagmasdan niya ito. Ang babaeng minsang nangarap lang siyang makasama, ngayon nasa harapan niya. Totoong buhay at sa wakas, kanya na. Alam mo bang araw-araw ko itong pinagdarasal? Mahina niyang tanong. Na sana, kahit minsan lang piliin mo rin ako. Napangiti si Angela, kahit may luha pa rin sa kanyang mga mata. Ngayon, araw-araw na kitang pipiliin. Napatawa si Tyler. Hindi yung malakas o pabiro, kundi yung tawa ng taong pinakawalan mula sa matagal na pagkakabilanggo sa takot at pagdududa. Isang tawa ng pag-asa. Sana noon pa tayo nagkita. Bulong ni Angela habang pinupunasan ng luha sa pisngi ni Tyler. Hindi siguro natin mararating to kung noon pa. Sagot ni Tyler.
Kailangan muna nating masaktan. Maligaw para makita natin kung sino talaga ang para sa atin. Niyakap ulit ni Angela si Tyler. Mas mahigpit, parang ayaw na niyang pakawalan. Kapag bumalik tayo sa lungsod, sabi niya, simulan natin ulit. Bagong buhay, walang sekreto, walang takas. Tayo lang dalawa. Gagawin kong masaya ang bawat araw mo. Sagot ni Tyler. Hindi ko hahayaang na maramdaman mo mag-isa ka ulit. Sa ilalim ng madilim na langit na pinapailawan ng milyong bituin, nanatili silang yakap ang isa't isa. Hindi kailangan ng maraming salita. Hindi rin kailangan ng grand gesture o magarabong pangako. Sapat na ang katotohanang nandito sila. Ngayon, sabay, totoo. At sa bawat pintig ng kanilang puso, alam nilang ito na ang simula ng isang buhay na puno ng pag-unawa, pagtanggap, at pag-ibig na hindi na kailanman kailangan ipilit. Wakas.